Ang virtual voting ay matagal na pong isinasagawa sa House of Representatives. Kapag meron pong mahalagang batas na kailangan maipasa, ang mga kongresista ay maaring bumoto through electronic platforms kung wala sila sa plenaryo. At hindi ko po maintindihan kung bakit sa Senado ay hindi nila pwedeng isagawa ito. Ang online participation ng senators o congressman ay depende sa dahilan at dinidinig. Unang-una, bakit mo ipasali ang isang lawbreakers o fugitives? Ano pang kredibilidad ang aasahan mo? Di ba sa gobyerno ay kailangang batayan lagi ang integridad? Lalo na ang gustong pagsalihan ay pag-akasa o impeachment trial ukol sa corruption, kaya bakit mo iaasa o haaloan ang desisyon ng isang lawbreaker? Dapat nga itong mga lantarang pinagtatanggol lagi si VP Sara ay magsipag-inhibit. Kung may natitira pang hiya o dekadese sa mga buhay nila, lalo na yung mga gustong ipa-dismiss, o ipa-archive ang impeachment, at yung nagpabalik sa House of Representatives ng mga dokumento at ebidensya para sa impeachment, dapat palitan sila ng mga justices. Tulad ng panahon ng impeachment ni Joseph Estrada, may nakiparticipate na Chief Justice ng Supreme Court, wala ng kredibilidad na maaasahan kay C. Escudero, R. Marcoleta, A. Cayetano, R. Padilla, J. Villanueva, J. Estrada, Bigo, lahat yan na may kaso ay boboto yan ng favor kay VP Sara para mapawalang sala sila kapag manalo si VP Sara sa susunod na presidential election, kaya nga napakaposibleng mahatulan si VP Sara ng extra-constitutional, tulad ng kay Joseph Estrada impeachment noon, pinatalsik siya sa pamamagitan ng malawakang rallies.